Pagdating sa mga dinosaur, maaring ang unang salitang pumasok sa ating isip ay ang salitang Jurassic. Pero alam nyo ba na ang Jurassic ay nagmula sa word na Jura or Jura Mountain sa Switzerland? Ito ay pinangalan ng isang German geologist na si Alexander von Humboldt noong late 18th century. Ito ay hindi pinangalan dahil lamang sa mga dinosaur. Ang mga geologist ay hinati talaga ang mga panahong ito para lang pag-usapan ang mga bato tulad ng mga chalk at limestone layers na nabuo milyong-milyong taon na ang nakalipas. At dahil lang naman sa ang mga dinosaur fossils ay nakabaon sa mga mismong batong yan, kaya nakagawian na ng mga paleontologists na ihembing ito sa mga dinosaur. Bago natin simulan ang lahat, bigyan muna natin ng kaunting papyaw kung saan nga ba ito nagsimula. Ang Age of the Dinosaur ay hindi lang basta-basta sumulpot kung saan, dahil ang prehistory ay sobrang napakalawak. Una, meron tayong Precambrian period na nagmula ng magulupang nabubuo ang mundo, hanggang mga 542 million years na ang nakalipas. Pagtapos niyan ay umusbong ang pagdami ng multicellular life na nagdala naman sa atin sa Paleozoic era. Sa era na yan ay pinagkasya ang mga periods ng Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous at Permian. At pagtapos ng lahat ng yan, ay doon lang natin mararating ang Mesozoic era. Ang Mesozoic era ay nagsimula noong humigit kumulang 252 milyong taon na ang nakalipas at nagtapos ito ng 66 na milyong taon na ang nakalipas. Sinasabing ito nga ang tinatawag na the ultimate age of the dinosaur. Ang Mesozoic era ay nahahati sa tatlong periods, ang Triassic, Jurassic at Cretaceous period. Sinasabi nga na ang Triassic period ang nagsilbing simula ng panahon ng mga dinosaur. Sa panahong ito ay nagsisimula pa lamang makabangon ang lahat mula sa Permian mass extinction, ang pinakamalaking mass extinction na naganap sa kasaysayan ng daigdig. Sa panahong ito ay magkakadugtong pa ang lahat ng mga kontinente at ito ay nabubuo lamang sa isang napakalaking kalupaan na tinatawag na Pangaea. Mainit at tuyo ang klima at malawak na disyerto ang bumabalot sa malaking bahagi ng planeta. Sa kalupaan ay nag-umpisa ang matinding labanan sa ebolusyon ng dalawang grupo. Ang mga mukhang mammal na Therapsid at ang mga mukhang reptiliang Archosaur. Sa huli ang mga Archosaur ang nagwagi. Mabilis lang dumarami at nagbago ang mga anyo. Sila ang mga naging unang lumilipad na pterosaur, mga ninuno ng mga buhaya at kalaunan ang mga pinakaunang maliliit na dinosaur tulad ng Eoraptor. Samantala, ang mga natalong Therapsid ay nagtago sa dilim at dahan-dahang nag-evolve para maging kauna-unahang tunay na mammal sa mundo. Habang sa karagatan naman ay sinasabing halos wipe out nga lahat ng mga isda dahil sa nangyaring mass extinction. At dahil dito ay ang mga reptiles ang namuno sa tubig. Lumitaw ang mga unang plesiosaur na may mahahabang leeg kasabay ang mga higanting fish lizard na kung tawagin ay ichthyosaur, na ang ilan ay umaabot sa 50 talampakan ng haba. Natapos ang Triassic period noong 201 million years na ang nakalipas dahil sa isa na naman extinction event ang naganap. Dulot ito ng pagbabago sa klima at pagsabog ng mga bulkan kaya naubos ang mga natitirang kalaban ng mga dinosaur, na siyang nagbukas ng daan para tuloy na nilang sakupin ang mundo sa susunod na yugto, ang Jurassic period. Dahil nga sa pelikulang Jurassic Park, ito marahil ang pinakakilalang yugto sa kasaysayan. At may magandang dahilan kung bakit. Sa panahon ng Jurassic, tunay na naging mga malalaki ang mga dinosaur, malayong malayo sa kanilang mas maliliit na payat na mga ninuno noong Triassic. Sa panahong ito nagbabago rin mismo ang mundo. Ang supercontinent na Pangaea ay nahati sa dalawang napakalaking kalupaan, ang Gondwana sa timog at ang Laurasia sa hilaga. Dahil dito, nabuo ang maraming ilog, lawa at bagong mga kapaligiran. Naging mainit, humid at madalas ang pag-ulan, dahilan kung bakit perpektong kondisyon ito para sa pagtalubo at pagdami ng mga makakapal na kagubatan at mga halaman. Sa kalupaan, nagsimula ang panahon ng mga tunay na mga giants. Ang dating maliliit na mga herbivores ay naging dambuhalang sauropods tulad ng Brachiosaurus at Diplodocus.
Lumitaw rin ang mga nakakatakot na carnivores tulad ng Allosaurus. Dahil nga sa walang tigil na labanan ng mga predator at mga prey, ang ibang mga herbivore gaya ng Stegosaurus ay nagkaroon ng makakapal na balat at matutulis na tinik bilang pangdepensa. Habang naglalabanan ang mga giants, tahimik namang namumuhay ang ating mga sinaunang ninuno na mammal. Karamihan sa kanila ay kasing laki lamang ng daga at lumalabas lang kapag gabi upang makaiwas sa mga napakalaking dinosaur. Ito ang Juramea sinensis, o may nickname ring Jurassic Mother from China. Ito ang pinakamatandang natuklasang kamag-anak ng mga placental mammals. Ang grupong kinabibilangan ng mga tao, aso, pusa, mga elepante, balyena at halos lahat ng mga mammal na nagsisilang ng buhay na sanggol. Samantala, sa mga puno, nagsisimula rin ng isang napakahalagang evolution. Ang unang dinosaur na may balahibo o feather, gaya ng Archaeopteryx, ay nagsimulang umakyat at lumipad na naging unang hakbang sa evolusyon ng mga modernong ibon. Hindi lamang sa kalupaan na mayani ang mga giants, sa karagatan, nang ibabaw rin ang mga dambuhalang mga marine reptiles tulad ng mababangis na plesiosaurs at ang mga habang lieg na plesiosaur. Sa panahong ito, ang karagatan ay puno rin ng mga isda, pating at mga sinaunang pusit na nagsilbing walang katapusang pinagkukunan ng pagkain ng mga halimaw sa karagatan. Habang sa kalangitan naman ay kontrolado ito ng mga pterosaurs, mga lumilipad na reptiles na namuno sa himpapawid milyong-milyong taon na bago pa lumitaw ang mga modernong ibon. Ang lahat ng mga kamanghang-manghang buhay na ito ay sinuportahan ng malalawak na kagubatan ng mga fern at conifer. Ngunit sa Jurassic isinilang ang mga tunay na mga giants, ang pinakamatinding kasagsagan o pagkakaiba-iba o ang diversity ng mga dinosaur ay mararating pa lamang natin sa huling kabanata ng kanilang paghahari, ang panahong Cretaceous. At narating na nga natin ang pinakahuling kabanata ng Mesozoic era, ang panahong Cretaceous. Bagamat ang Jurassic Park ang mas kilala ng marami, dito talaga naabot ng mga dinosaur ang kanilang peak diversity o ang pagkakaiba-iba. Sa loob ng halos 80 milyong taon, umusbong ang napakaraming uri ng dinosaur, mula sa may makakapal na balat, may mga malalaking sungay hanggang sa may mga feather o balahibo. Ang mga dinosaur sa panahong ito ay narating na nga ang kanilang peak ng pagdodumina sa kalupaan. Ang mga mababangis na Tyrannosaurus at ang mga mabibilis na raptor ang nangibabaw sa food chain. Samantala, ang mga malalaking duck-billed dinosaurs at ang mga ceratopsian tulad ng Triceratops ang namuno sa malalawak na kapatagan. Ang mga mahahabang lieg na sauropods ng Jurassic ay napalitan ng kanilang mas malalaking kamag-anak, ang mga Titanosaur. Habang nag-dominate ang mga dinosaurs sa panahong ito, unti-unti ring lumalakas ang mga mammals. Hindi na sila basta-basta maliliit na nilalang na nagtatago sa dilim. Ang ilan sa kanila ay lumaki ng sapat upang maging tunay na hunters. Isa na rito ang Rhippopotamus na halos kasing laki ng isang badger at pinaniniwalaang kumakain pa ng mga batang dinosaur. Sa karagatan ay nagbago rin ang mga naghaharing predator. Tuluyan nang nawala ang mga maladolphin na ichthyosaur at pumalit ang mga mababangis na mosasaur. Kasabay nila ang mga ilang higanting plesiosaur at ang mga sinaunang ninuno ng mga modernong pating. Sa himpapawid naman ay nagsimula ang pagpapalit ng mga hari ng kalangitan. Naabot na ng mga pterosaur ang kanilang sukdulan o ang kanilang limit ng kanilang paglaki sa pamamagitan ng higanting Quetzalcoatlus na may habang pakpak na umaabot ng humigit-kumulang 35 feet ang haba. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay unti-unti silang napapalitan ng mga unang tunay na sinaunang ibon na nagmula sa maliliit na dinosaur na may balahibo o feathers. Ang tunay na lihim sa likod ng napakalawak na diversity ng buhay ay isang tahimik na revolusyon ng mga halaman. Sa panahon ng Cretaceous ay mabilis na dumami ang mga halamang namumulaklak. Kumalat ang mga ito sa buong mundo at nagbigay daan sa sabay na pagdami ng mga insekto tulad ng mga beetles at iba pang mga pollinator na tumulong sa kanilang paglaganap. Ngunit humigit kumulang ang 66 na milyong taon na ang nakalipas ay biglang nagwakas ang golden era ito.
Sinasabi ngang isang napakalaking asteroid ang bumagsak sa Yucatan Peninsula na nagdulot ng matinding pagdilim ng mundo. Malawakang sunog, malalakas na pagsabog ng bulkan, at isa sa pinakamapinsalang mass extinction sa kasaysayan ng daigdig. Halos lahat nga ng mga dinosaur ay tuluyan lang naglaho. Ngunit hindi dito nagtapos ang kwento ng buhay. Sa pagkawala ng mga dinosaur ay nabuksan ang daan para sa pag-angat ng mga mammal na ating tatalakayin sa susunod na video.